Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Tignan nyo, magaling din yung isang pintor namin. May bago akong pintor. Batang-bata pa, ilapit mo nga, Glenn. Iba yung pagkakabanat niya dito, sa mat, dito sa bumper. Maganda. Tapos itong body, ayan mga kapatid, ito yung nagpintura din ng Honda City ko. Yung pagkakaputi nito, ibang klase. Maganda, Tingnan mga kapatid. Pati yung loob nitong Pajero, talagang nilinis niya ng husto. Ganda, Ngayon mga kapatid, itong Pajero na to, ito po ay kay Direk Rico Gutierrez ng GMA7. At siya po ang direktor nitong Encantadia Sangre na malapit na pong ipalabas sa susunod na linggo. Mapapanood nyo na po ang Encantadia Sangre. Ang direktor po nun ay si Direk Rico Gutierrez. Kaibigan po natin yon. Ngayon, ang sabi ni Direk Rico, Randy, malakas sa gasolina itong Pajero na to. Ito pong makina nitong Pajero na to ay di gasolina po ito, petrol to. At ito po nga yung 4G54. Pag 4G, 4-cylinder gasoline engine, 54. Ito po ay 2.6 liter. Kaya pag ito ginagamit ni Direk, talagang medyo may aray. Malakas sa gasolina. Ngayon, ang plano po ni Direk, dahil sa napanood niya, yung vlog ko po nitong nakaraang gabi, ang sabi niya, Randy, siguro kung lalagyan natin yan ng electric aircon, total ito naman po ay 3 doors lang. Tignan natin kung may mapaglalagyan po ng electric aircon dito sa kanyang engine bay. Yan. Sa natin, yan, ang linis-linis po. Ito po yung compressor ng aircon. Ayan. At kapag po gumagana, yung engine nito, talagang mararamdaman mo yung bigat nitong aircon na to, ng compressor po na yan. Kaya nga ito ay nag-idle up pa. Sa tuwing gagana yung compressor sa aircon mo, tumataas yung minor. At napakalaking po nun, konsumo sa gasolina. Ngayon, ang mangyari dito, hindi ko na pagaganahin itong compressor na ito at gagamit na po tayo ng electric compressor. Saan ko ilalagay? Ito po yung ating compressor. Nakakabit pa yung mga wirings. Ayan. So, mga kapatid, dito ko na po ito ilalagay. Dito na po ang magiging position ng ating compressor. Kita mo, ayan, saktong-sakto po yan. Pati yung module natin, hindi na natin ililipat sa loob kasi ito naman ay haharangan ko na rin para hindi siya makasagap ng init. Ang kagandahan dito, ito, tingnan nyo mga kapatid. Ito yung compressor. Ito po kasi ay nilagyan ng snorkel. Ito, tingnan mo, pakita mo yung snorkel. Ayan yung snorkel. Yung snorkel na yan, sasaga po yan ng hangin kapag po umaandar ito pong Pajero. At pagsaga po ng hangin na yan, palibasa ito ay hindi naman po naka-intercooler. Sa totoo lang po, 4x4 man na lang po yung snorkel na yan. Kaya yung hangin po ng snorkel, dito po yan lalabas, ito. Ayan. So yung hangin po ng snorkel ngayon, ang magpapalamig din dito sa ating electric compressor. Saktong-sakto. Bagay na bagay po dito, sa gasoline engine 4G54 na makina nitong Mitsubishi Pajero Gen 1, ito pong electric natin na compressor. Ito po ay 2.6 liter na gasoline. Ayun, kitang-kita niyo yung yung karburador. So ayan, kaya ito ay medyo malakas talagang kumonsumo sa gasolina. Pero this time, dahil nga gagawin na natin tong electric compressor, mababawasan na po ang konsumo nito sa gasolina. Meron po akong ganito, mas mataas. Yun nga po yung ginagamit ngayon ni Sargento. At dapat iyon ay ilalagyan ko na rin ng electric aircon. Uunahin ko muna itong kay Direk Rico. Yung pong Pajero ko, naka 4D56 na po yun na makina. 2.5 diesel na yon. Kaya 4 cylinders, diesel, engine, 56. So yun po, 4D56. Tuloy na po natin yung plano nyo na ito po ay lagyan ng electric aircon. Papalitan ko na po ito ng bagong condenser para po talagang sigurado tayo. At kapag naibaba ko yung evaporator mo at medyo luma na rin, Direk, papalitan ko na rin po yan ng evaporator. Katulad po nung ginawa namin doon sa Mitsubishi Lancer Itlog na pagaganahin na po namin ngayon. Pawisa-pawisa ko. Kaya dapat talaga ito maging maayos to. Dapat ito, tayo, successful.
Sir, kargahan ko na po ng preyon. Bali, buksan ko na po itong tangke. Bukas na to. Kakargahan mo muna ng preyon. Apo, apo. Oo. Pero kanina, bakit may pinihit ka dyan? Ba't parang may pinasingaw ka dyan? Di ka May stock po kasi ano dito. nag-aaksaya ka ng preyon eh. May ano pa rito, may hangin na stock dito sa house. Bali, para sulit na makapasok siya, kailangan pasingawin po muna natin na Oo. lumabas yung preyon. Dito. Apo, apo. Pero nakasara pa yan. Nakasara pa po Dito ka lang nagbukas para mapuno ng preyon mula doon sa tangke hanggang dito sa tubo. Apo. Pag rumekta sa po kasi tayo ng bukas dito, Mm. agad dito, may hangin na papasok dito sa ano. Ayun. O yun, tandaan nyo yung mga magdi-DIY O sige nga, pasingaw ka nga. Pasingaw muna konti. Yan, bali, preyon na po yan, sir. Kailangan natin sara. Sara mo na. Oo. Pero pag wala, hangin, sumirit, hangin yun. Hangin So po. ngayon, preyo na yan. Okay. So ngayon, magkakarga na. Halika dito, tayo. tignan mo rito. Magkakarga na rito. Ilan dapat ang unang pressure? Starting pressure? Standing pressure niya po yan ay... Ba't di nakasaksak to? Hindi pala nakasaksak eh. Si Kuya Jaime naman eh. Oh, yan. Nawawmali lang po tayo, mga kapatid. Ayun. So, pwede mangyari din sa inyo yan. Kasi siyempre, pag nagdi-DIY kayo, so dapat bago kayo pumihit ng gauge manifold, tingnan nyo muna kung nakakabit na lahat yung mga hose natin. So, yun ay sa high pressure yun. High pressure po. Okay, Dito sige. tayo sa high pressure mag-charge ng Okay. initial pressure po muna. Initial, ilan? 80 PSI. 80 PSI. Huwag mo takpan yung mata ni Tolits, ni engineer. Yan. Para hindi aabot ngayon kasi malamig yung panahon eh. Pag malamig ang panahon, bakit hindi aabot? Eh, pag low pressure, pag malamig po, hirap nang papasukin dun sa system yung ano. Oo, mahirap. Kaya ang ginagawa natin, pag nire-retrieve natin yan, binababad natin to sa yelo, no? Para pumasok yung preyon dito sa tank. Kung saan yung may mas malamig, doon siya pupunta. Alam mo, dati nadali ako eh. Nung nagpakarga ako. Oh, sir. Sabi nila, sir, bababad namin sa yelo to. So, kinuha lahat nila yung preyon. Akala ko naman, hindi na ibabalik sa akin, yun din binalik. Daya ako doon. Yan, sir, di umabot ng 80. Kulang ng 70 PSI yung... So, kulang tayo ng 10 PSI. So, nasa 70 lang tayo halos. Ayan. Pwede na nating start yung... Sasara mo na yan. So, mamaya, pag dinagdagan natin yan, kailangan gumagana na yung compressor para mahigop niya, no? Apo. Oo, Dito naman tayo sa ano? Sa suction. Low Oo. pressure. So, ang gagawin dyan, dahil hindi mo nga kailangan na gumagana yung makina, Battery lang. battery lang, i-on mo lang. On lang yung ignition. accessories lang. On lang din yung ignition, on lang din yung aircon. Nahirapan tayo, no? Challenge, sir. Nakakuha ng konting idea naman sa ano. Oo. Sumakit ulo namin. Ito, mga kapatid, ibibigay namin sa inyo kung ano yung naging problema para if ever na magdi-DIY kayo, lalo na yung mga nanonood talaga kay Autorans. Ito, gumagana na po yung ating electric aircon. Pero bago namin napagana, talagang hinalukay ang utak namin. Kasi naman, gusto namin maging matalino sa mga Chinese na yan. Ito, itong blower na to, yung wiring nito, ginamit namin yung original. Hindi namin siya kinonekta dito. Ito kasi yung wiring ng blower. Ito yun, ano? Yan po yung dalawa. Ito yung wiring ng blower. Hindi na namin siya ginamit. Kasi nga, okay naman yung wiring niya dito sa original na design, no, diagram, no? Yung yung usual, parang pinalitan lang namin tong compressor. Tapos as is pa rin yun kasi ito, naghihintay lang naman to ng trigger kung mag-on at mag-off. At dito po yun, yung isang to. Ito yung trigger na yan. Kapag kagagana, yung compressor, galing yun sa thermostat. Tama ako, engineer? Tama, sir. Tama. Okay, so ginawa namin yun. Kaso, ayaw gumana. Nagti-trip off kagad yung yung compressor. Bakit siya nagti-trip off? May nababasang error po yung module niya. Yung module. Ano yung error na yon? Yung niya kailangan rektang umandar yung yung pan. Yung pan. So dahil meron tayong hindi pinagana dito, dapat may load dito. May load po dyan na bakit niya iniisip yun? Kung halimbawa, walang load, ano ang nasa isip ng computer? Isip niyan yung nainit na yung condenser, high temp na siya. High temp siya. Poprotektahan niya yung compressor para hindi masira. Ang inisip nitong module,
wala ka nilagay na pan dito. Ang iniisip niya ngayon, open. Pag open, circuit open, aba, hindi dapat gumana yung compressor kasi masisira. Opo. Kasi mag-high pressure, iinit itong ating condenser eh. Di ba? So ngayon, pag ginoon namin kanina, ang iniisip ng module, circuit open. Oo. Defective yung fan motor. Yung blower Oo. na magpapalamig doon sa condenser. So anong ginawa natin? Tagal natin din nag-isip eh, no? Tinignan kasi namin yung nandun sa Volkswagen eh, kay Mong Pagong eh. Yung kay Mong Pagong, nakakabit yung blower, itong ilaw na to, kapag pinagana mo, nawawala na yung blink nitong LED na to. Pero yung sa amin, nagbi-blink siya. So ibig sabihin, palagi lang siya naka-standby. May error po siyang nababasa. Oo, naka-blink siya. Pero ngayon, okay na ba tayo? Okay na, sir. Okay na. Wala nang blink yung... Hawakan mo muna to. Tignan ngayon natin sa loob kung gaano kalamig. Dito, sa evaporator, discharge air. oh yan. Tignan mo, 18, 17, 16, 15. So, ganun siya na dito kalamig, mga kapatid. Engineer, halika. Yes po. Hindi working yung kanilang digital. Hindi nga po, ano? Tignan mo, ambient temperature yan eh. 24 pa rin ang nare-read sa atin. 14 na dito eh. Oh. Yung ganun din mababasa nito. Okay. Pero kasi ito ang ginagamit nilang switch eh, di ba? Parang di rin nga po kasi... Hindi siya connected? Oo. So talagang dapat lagyan... Wala kaming nababasang load. Ayan o, tumataas na mga Doon kapatid. sa Oh, 17 kasi inalis ko dito. So ito hindi talaga working. Yung kanilang Pero digital. yung temperature, yung ambient, actual. hindi pa rin eh. Kasi malamig na dito sa labas eh. Oh, hindi naman siya nagbabago eh. Hindi muna namin na pinuno ng preyon, no? Susubukan muna natin na umaandar ng ganyan, dire-diretso. O ito po ay naka-on yung ating ignition. Pero nakapatay ang ating makina. So ibig sabihin, pwede kang mag-aircon kahit nakapatay ang makina mo. Kaya lang ba kahit tanong nyo, bakit meron kayong nakalagay na charger? Kasi po, dahil sa kanina pa kami nagto-troubleshoot, yung aming battery, Nalobat na. nalobat na. O, halika dito. Hindi nito ulit. Sabas ka muna dito. Pag-uusapan natin. Kaya po may mga wirings dito. Ito, tulad nito. Kasi nga, yung original na wirings namin kanina, ginamit namin yung original na wire niya. Oo, na harness nung design niya. Pero dahil nga po sa ito, ang ginamit na namin yung mismong nilalabas na kuryente ng module, kaya po meron kaming wire na ganito. Tapos, nangyari pa, hindi kagad lumamig ng husto kasi baliktad pala yung aming polarity. So, para malaman mo kung tama yung ikot ng pan mo, lalagyan mo ng papel yan. Dapat papunta doon ang hangin. Hindi papunta rito. Kanina palabas yan. So, dapat papunta doon para mahanginan niya ngayon yung condenser. So, ito mga kapatid, working na yung ating electric compressor. Tingnan mo, engineer, dito mainit, oh. Yan yung discharge line niya po. Oo, discharge line. Oo. Pero dito lamig, oh. Malamig po talaga yan. Dito malamig. So, ito yung suction. Suction. Akala ko, nasiraan tayo ng module, eh. Kasi hindi natin napagana nung una. So, ito, yung bang reading na yan, normal ba yan? Normal ba? Normal pa, sir? Parang... Oo. Normal yan, no? Di rin nag-high pressure, no? Hindi rin po. Apo. Oo. Pero yan, nagtutubig na dito. Oh. Parang sa pressure po natin, sir, parang maging okay na to. Okay na yan. Oo. Pero na-obserbahan pa natin kung bababa. Magdadagdag pa tayo ng konti priyon. Konti pa lang po. Sir. Oo, magdadagdag pa po kami ng refrigerant 134A. Sige, start! Wala. Pinagana natin yung makina, pinay-start natin. Lobat pa rin kasi yung baterya natin eh. Sige, bukas mo. Aircon on. Tama dito. Pag gumana yung compressor, ayan na. Gumana na yung compressor. Okay? Gumana na to. Mas malamig ngayon yan kasi malakas na yung ating baterya. Okay. Kaya lang naman nalobat nga kasi kanina pa kaming hapon nagche-check, nagte-test ng mga blower. Tatlo po kasi ang blowers nitong sa kotse na to. Ang yaman sa blower. Dito naglagay pa siya ng mas malaking blower. O,
talagang kumakain ng kuryente, kumakain ng karga ng baterya. So ngayon, ayan, umaandar na po yung ating makina. Gumagana na yung ating electric compressor. Malamig. Mas lalong lumamig. Oh, mas lalong lumamig kasi lumakas na yung yung battery. Kasi lobat talaga yung battery natin. O 14. Ayan, tingnan natin baka bababa pa to. O 13, mas malamig pa to sa sa Volkswagen. Okay mga kapatid, papakita namin sa inyo na kahit na naka-on yung aircon or nag-off yung aircon, hindi nagbabago yung ating idle. Yung kasi ang talaga magpapatipid ng konsumo ng fuel. Maganda, ikaw yung sumakay doon. Sige, on mo yung aircon. Tapos i-drive mo muna, ilagay mo sa drive, handbrake mo lang Kasi ito automatic Kapag dinadrive kasi nag-up and down yung ating minor. Kasi may servo to. Ito yung mga unang modelo ng mga Mitsubishi, ang gamit nito servo. Sige, ilagay mo sa drive. Yan. Diba? Hindi naman talaga bumagsak yung minor niya kasi gumana yung servo. Ngayon, tignan mo, buksan mo yung aircon. Tignan natin kung babagsak yung minor. Ayan, gumana na po yung aircon natin. Walang pagbabago mga kapatid Ayan, gumagana na yung aircon natin. At ayan yung ating low pressure. Gumana na. So makikita nyo ngayon, ito mag-automatic to. Nakadrive ka, pero hindi tumataas yung minor. Kasi pag naka-aircon ka, itinataas niya yung minor para nga hindi mamatay yung makina. Tanggalin mo ngayon sa drive, lagay mo sa park. Ayan, naka-park na yan. Naka-aircon tayo. Walang pagbabago. Stable na stable. Ilan yung reading sa sa RPM? Hindi, sa RPM. 800? Mga 600 lang, no? O 700, sabi mo na. Ito mas. Dito. Ayan. So, ilagay mo ngayon sa park ulit. Ibalik mo. So, hindi katulad dati na kapag ka nag-aircon ka, nag-up and down yung idle up mo. So, ito po, hindi na ganun. Kasi nga, yung ating compressor ay hindi naman nakakabit doon sa makina. Meron niyang LED na kapag ka nag-automatic on, nag-automatic off, ayan, gumagana ngayon yan. Kasi naka-off yung ilaw, yung LED. O yun, yan, nag-automatic ngayon yan. No? Nag-automatic on na siya. Okay, ngayon, patayin mo. Tignan natin kung ano ang mangyayari kapag ka pinatay mo na yung aircon. Opo, sir. Oo. Ayan. Ayun, yan. Ganyan po ang mangyayari. Yan. Kasi naka-off na yung aircon. So paano, Engineer Tolitz? Parang mas napabilis, parang mas napabilis natin, Opo. Kasi alam na natin lahat. So hindi pwedeng mawawalan ng load 'yon. Ngayon ang may problema talaga dito yung kanyang thermostat. Yung thermostat switch, yung original na thermostat switch. Kaya alam nyo, kaya pumunta rito itong kotse na to, talaga may problema siya sa aircon. Opo. Di ba? So ngayon nalagay na natin yung electric compressor, gumagana na siya, working na siya. Hindi siya nag-automatic off kasi po thermostat yung thermostat niya, yung digital niya, may problema. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aming channel. Si Engineer Tolitz at saka si Kuya Jaime, ang tandem. Kapag ka po kayo magpapalagay ng electric compressor, meron pa po akong 10 units. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.